Kumusta kayo? Kung ako ang inyong kukumustahin, heto, ah, na nakikipaglaban sa isang sakit na hindi ko inaasahan na darating sa akin. Minsan guys, nawalan ako ng pag-asa na baka hindi na ako gagaling. Pero dumating din sa isipan ko na ang lahat-lahat ay baka pagsubok lamang at saka baka sinusubok talaga ako ng Diyos kung saan ako hahantong, saan ako ba, hanggang saan ang aking kakayahan na magsamba, magpuri sa Kanya. At baka kasi inisip ng Diyos na ginawa ko lang ang mga kanta ito para ako'y sumikat, para ako magkapera. Pero sa totoo lang, guys, simula pa wala talaga akong intensyon na sumikat or magkapera. Yung intensyon ko lang talaga na may memories ako at saka hilig ko talaga na maging isang choir, magkanta ng mga songs about Jesus. Kaya wala sa isip ko na gagawin ko to para ako sumikat. Ngayon naisip ko, dumating to sa isipan ko, baka sinusubok niya ako kasi yung mga pagkanta ko, mga ginagawa ko, baka ang ibig sabihin ay para lang ako sumikat. No, hindi po. Gusto ko lang magkaroon ng kabuluhan ng aking buhay habang ako ay buhay pa. At saka yun nga, gusto ko makita ng mga anak ko, mga apo ko, kahit wala na ako, nakikita nila ako. At saka yun talaga ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na gagamitin ko ang talent na binigay sa akin. Hindi lang puro pagkanta ng mga kanta na hindi pang Panginoon. Hindi. Gusto ko talaga yung sa simbahan ng mga awitin. Tapos dumating sa punto guys na may nagsasabi na mag-compost ka kaya. Kasi nandyan na ako sa YouTube. Mayroon na akong YouTube channel. Sabi ko, bakit hindi? Sinubukan kong mag-compost guys. Nakakompos ako ng 3. Tapos ngayon, habang dumating itong sakit ko na parang ang sakit-sakit talaga guys. Halos pagka hindi na siya sumasakit, mga 4 na araw, makapagpahinga ako ng 4 na araw. Pang-5 araw, darating na siya. Buong araw talaga. Pag nag-start siya ng 3:00 ng hapon, buong gabi yan, bukas pa yan ng umaga mawawala yung sakit. Halos maubos ko yung 5 na mga gamot na pain reliever. Hindi talaga siya. Parang mababaliw na ako sa sakit. Tapos pagka nawawala na yung sakit niya bukas, hindi rin ako makatayo, hindi rin ako makalakad. Kailangan ko siyang pag-ingatan para wag siyang sumakit ulit. Ganun. Tapos kapag nagka-okay ako guys, gumagawa agad ako ng kanta. Nagme-makeup ako, gumagawa ako kung ano-ano mga kanta para patuloy yung YouTube ko. Yun ang naisip ko. Baka sabihin ng Panginoon na kahit nagkasakit, gusto talaga niyang gumawa ng video para may ma-premiere siya. Ganun. Anyway, sino ba naman hindi mag-iisip na para magkapera? Nandyan na kasi siya Nandyan na siya. Mayroon ng mga dollar, di ba? So, pangalawa na lang yun na parang sinasakyan ko na kasi andun na mayroon na. Kaya pinagsikapan ko na para rin magkapera, lalo na ngayon, kailangan ng pera kasi ang mamahal ng mga gamot. Kaya yun. Pero talagang dumating sa isip ko, baka sinusubok ako o pinaparusahan ako ng Panginoon kasi ang akala niya, ginagawa ko lang ang mga kantang ito para ako sumikat. Hindi po, Lord, hindi. Talagang gusto kong gumawa ng kanta para magkaroon yung buhay ko na minsan sa isang taong katulad ko ay na simple lang, ay nagkaroon din ng mga simpleng pangarap. Na isang pangarap ko na maging isang mang-aawit ng Panginoon. Yun lang guys. Pasensya na kayo kasi gusto ko lang i-share. Ngayon habang nagkasakit ako guys, sa tuwing mabubuti yung pangangatawan ko, yung parang nakapahinga ako, gumagawa ako ng kanta ulit. May kanta akong nagawa ulit. Pang-4 na ito na komposisyon.
ginagawan ko siya ng tuno, ilang araw. Kapag kaya ko na, lumalabas ako, nag-gitar-gitar ako, binibigyan ko siya ng tuno ko talaga guys. Wala talagang hindi ko talaga ginagaya. Parang sa kanya lang, ano talaga, parang naisip-isip ko lang. Kaya pag naisip ko yung mga tuno niya, ni-record ko agad para hindi ko makalimutan. Unlike sa mga tatlong, tatlong compost ko, ginagawan ko yung kinukuha ko yun sa mga kanta, yung ibang mga stanza, parang naisip ko, ganun ang style, ganun. Parang hindi ko lang siya tinugma talaga sa tono, pero doon ako kumuha. Pero ito guys, itong kantang ito, wala akong kinuhaan na tono, sa akin lang talaga siya. Habang nagkasakit ako, pag may dumarating na tuno sa isipan ko, ni-record ko agad. Lumalabas ako ng kwarto, tapos nagre-record. Kahit minsan napagalitan ako ng partner ko, huwag ka munang magano, baka ganyan ang naka-trigger ng sakit mo. Sabi ko, huwag lang, basta kailangan kong kantahin to. Baka, iniisip ko guys, baka di na ako gagaling tapos di ko siya makanta. Oh, di ba? ang iba-ibang nasa isip ko. Naisipan ko baka di na ako magaling. Hindi na ako gagaling. Pero sana gumaling ako. Dahil marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang kumanta sa simbahan, guys. Mga awitin. Ang title niya, guys, ay Purihin Ko, Ikaw Lamang, O Diyos. Yan. Pang-apat na komposisyon. Dito natin kukunin sa A, D, E, or A. Start na tayo guys. Purihin ko ikaw, O Diyos. Ikaw lamang at wala nang iba pa. Labis kang makapangyarihan at lubos na maaasahan. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay walang hanggan. Ako'y marupok at makasalanan. Ako'y humingi ng tulong at kapatawaran. Aking napatunayan na ako'y iyong iniingatan, pagkat aking hiling ay aking nakamtan. Purihin ko ikaw, O Diyos. Ikaw lamang at wala nang iba pa. Labis kang makapangyarihan at lubos na maaasahan. Lahat ay aking ibibigay sa'yo, pati aking buhay. Ang pagtulong sa kapwa'y di ko kakalimutan, pagkat yun ang tinuro mong di dapat iwasan.
nais kang makapangyarihan at lubos na maaasahan. Huwag tayong susuko at huwag magtatago. Dilim na dulot ng unos at bagyo, tayo'y manalig sa ating Diyos na may liwanag sa lulo. Thank you, Lord. Thank you so much, guys. Yun. Sana magustuhan nyo, guys.